isa sa makukulay na hari ng himpapawid. Nagtitipon sa isang sapa sa Coron, Palawan. Misteryong maituturing kung paano napagsama-sama sa iisang kaharian ang tatlong uri ng kingfisher. Lalo na't sanay ang mga ito na mag-isa. Kaya ang makita sila sa isang lugar, isang pambihirang experience. Ngayong araw, parang naka-jackpot kami na masaksihan ito. Wow, ang ganda naman ng ibon niya. Isang kaharian ang dinarayo sa Coron, Palawan. At unti-unti nang sumisilip ang mga residente ng Capayas Creek. I really like birding and mabuti maagang dating natin kasi birds are usually more active during the morning para mag-feed sila. Kanya-kanyang pwesto na ang mga ibon para mag-almusal. Baka sa tuka ng ashy-fronted bulbul na katatapos lang niyang lantakan ang saging. Sa kanyang pag-alis, pumalit sa kanyang pwesto ang babaeng Palawan flower pecker. Mukhang may pila sa sagingan na ito. Dahil maging ang lalaking Palawan flower pecker nakisalo na rin. Kapansin-pansin ang prominenteng pulang marka sa ulo at dibdib ng lalaking flower pecker. Sa katabing halaman naman, abala sa pagsipsip ng nectar ang lovely sunbird. Mas napahanga ako sa tingkad ng kanyang kulay, lalo na ang metallic blue sa kanyang ulo. Paboritong almusal ng mga sunbird ang nectar ng mga bulaklak, kaya nagsisilbi silang garden helpers o pollinators. May tuturing na kaharian ng mga ibon ang aming napuntahan, at ang mga hari na gusto kong makaharap, hindi ako binigo. Magda-dive. Uy, ready to dive. Yun! Paraiso para sa mga mahihilig sa ibon ang kaharian na aming napuntahan. Ito, nakarating na tayo dito sa birding site. Ito na yung mga birders natin, mga wild bird photographers. Pero hindi kami pwedeng basta na lang magpakita sa kanila. Lalo na't maaari naming maabala ang kanilang masiglang pagkanta. Kaya nagtago kami sa isang hide o lugar kung saan kami pwedeng tahimik na magmasid. Yung lugar na ito ay established as feeding grounds. Matagal ko nang gustong gawin to, na parang kumpletuhin natin yung mga kingfishers of the Philippines. Pero dito sa lugar na ito, sa isang araw, baka makatatlo ka na kagad, di ba? Tirahan din ito ng tatlong uri ng kingfisher. Ang blue-eared, ruddy, at rufous-back kingfisher. Isa si Attorney Nene sa miyembro ng Wild Bird Photographers of the Philippines na madalas bumisita sa Capayas Creek. At ito ang pang-apat na beses niya dito. Wow! Wow! Ang ganda. Magnificent yung kulay niya, Rufus. Rufus back, pero hindi lang yung back niya ang highlight niya, pati yung beak niya, it's bright orange, tapos yellowish yung kanyang neck, may white. Kita mo doon, Ang Rufus back dwarf kingfisher may sinisipat. Natatanaw niya ang mga isda mula sa sapa. Yun ang cute. Bago sumugod, iniluwa muna niya ang isang pellet o binilog na pagkain na hindi natunaw. Para
magkaroon ng espasyo sa kanyang tiyan sa susunod niyang merienda. Naka-target lock na ang kingfisher sa mga isda. Kinukumpas na nito ang mga pakpak. Kudyat na handa itong mag-dive. Magda-dive. Uy, ready to dive. Ready? Set? Dive! Yun! Kuha na natin. Ayun, may isdang nakuha. Galing sakto. Pero bago niya ito lunukin, hinahampas muna niya ang isda sa sanga para mamatay. Sa Pilipinas, sa Palawan at Mindoro lang ito makikita. Dahil sa kanyang matingkad na kulay kahel, tinatawag din siyang flying jewel. At kahit maliit, isa siyang master hunter. Sa di kalayuan, may nakamasid na ruddy kingfisher, isa sa 3 kingfisher na inaabangan sa Capayas Creek. Maangas nitong itinaboy ang rufous back. Turn naman daw niya kasi para manginain. Pero ibang gustong menu ng ruddy kingfisher. Ang paborito niya, talangka. Alam nyo ba na isa siya sa pinakamahiyain na uri ng kingfisher? Pero dito sa Capayas Creek, komportable silang nagpapakita. Patunay lang na ramdam nila na ligtas sila dito. Ang makitid na sapa, kaharian, hindi lang sa mga kingfisher, kundi pati sa 56 na uri ng ibon na naitala sa lugar. Lahat kasi ng kailangan nila para mabuhay, nandito na. Pero ang lugar na ito, nasa gitna ng komunidad. Ito si Sir Chin Fernandez. Siya yung nagmamanage ng birding area na ito. Taong 2009 nang madiskubre ng birder na si Attorney Ramon Quisumbing ang Capayas Creek. Si Attorney Quisumbing, who is one of the foremost birders natin dito sa Pilipinas. Bumili siya ng Marcelo Bland. Leave it as is para yung mga ibon hindi ma-disturb. So over the years, bumibili siya ng a parcel here, a parcel there, hanggang almost a hectare na yata dito along the creek yung nabili niya. Ang sapa tila naging isang bird preserve o tirahan ng iba't ibang mga ibon. Sa aming checklist, 2 kingfisher lang ang nagpakita sa amin. Naging mailap ang blue-eared kingfisher. They are residents here along this creek. Habitat talaga nila to. They are a favorite among both photographers and watchers. And then, syempre, they exhibit interesting behavior, no? Na pwede mo silang ma-observe na nag-hunt, nag-fish. Sagana sa isda at talangka ang Capayas Creek. Walang agawan sa mga species ng kingfisher na ito, kaya posibleng hindi na sila umalis dito. Naging katuwang din nila ang mga residente sa pagprotekta ng sapa at mga ibon. Yung mga tao dito na impluwensya na rin ng pagprotekta sa ibon. At saka po, disiplinado po yung mga kabataan dito. Si Erwin, isa sa mga matagal na bird guide ng Capayas Creek. Masasabi nyo bang healthy pa yung mga sapa dito? Dito lang po yan, pabalik-balik. Pag wala dito, pupunta ng malaking river, doon na naman. Tapos dito rin ang balik nun. Talagang nakasanayan na nilang creek na to. Sa pagdating ng makukulay na hari, mas nakita namin Yun! kung gaano kayaman ang mundong nakatago sa isang maliit na sapa at kung paano naging posible ang mapayapang pagsasama kapag ang kalikasan ay inaalagaan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.